Esther, ikaapat na kabanata. Nang maalaman nga ni Mardukeo ang lahat na nagawa, inapak ni Mardukeo ang kanyang suot at nanamit ng kayong magaspang na may mga abo at lumabas sa gitna ng bayan at humiyaw ng malakas at kalagim-lagim na hiyaw. At siya'y naparoon hanggang sa harap ng pintuang daan ng hari, sapagkat walang makapapasok sa loob ng pintuang daan ng hari na nakapanamit ng magaspang na kayo. At sa bawat lalawigan na kinararatingan ng utos ng hari at ng kanyang pasya ay nagkaroon ng malakas na panangisan sa gitna ng mga Hudyo at ng pag-aayuno at ng iyakan at ng taghuyan, at marami ay nagsipanamit ng kayong magaspang at mga abo. At ang mga dalaga ni Esther at ang kanyang mga kamarero ay nagsiparoon at isinaysay sa kanya, at ang reyna ay namanglaw na mainam. At siya'y nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mardukeo at upang hubarin ang kanyang kayong magaspang, ngunit hindi niya tinanggap. Nang magkagayoy, tinawag ni Esther si Atak, na isa sa mga kamarero ng hari, na siya niyang inihalal na mag-ingat sa kanya, at binilinan niyang pumaroon kay Mardukeo upang maalaman kung ano yaon at kung bakit gayon. Sa gayoy, nilabas nga ni Atak si Mardukeo sa luwal na dako ng bayan na nasa harap ng pintuang daan ng hari, at isinaysay sa kanya ni Mardukeo ang lahat na nangyari sa kanya, at ang lubos na kabilangan ng salapi na ipinangako ni Aman na ibayad sa mga ingatang yaman ng hari hinggil sa mga Hudyo upang lipulin sila. Binigyan din niya siya ng salin ng pasya na natanyag sa Susan upang lipulin sila, upang ipakilala kay Esther at ipahayag sa kanya, at upang ibilin sa kanya na siya'y paroon sa hari upang mamanhik sa kanya at upang hingin sa kanya dahil sa kanyang bayan. At si Atak ay naparoon at isinaysay kay Esther ang mga salita ni Mardukeo. Nang magkagayoy, nagsalita si Esther kay Atak at nagpasabi kay Mardukeo na sinasabi, lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nangakakaalam na sino man, maging lalaki o babae, na paroroon sa hari sa pinakaloob na looban, na hindi tinatawag, may isang kautusan sa kanya na siya'y patayin, liban niyaong paglawitan ng hari ng gintong setro upang siya'y mabuhay. Ngunit hindi ako tinawag na paroon sa hari ng 30 araw na ito. At isinaysay nila kay Mardukeo ang mga salita ni Esther. Nang magkagayoy, pinapagbalik ng sagot sila ni Mardukeo kay Esther. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari ng higit kaysa lahat ng mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ang mga Hudyo sa ibang dako, ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong magulang ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Nang magkagayoy, nagpabalik ng sagot si Esther kay Mardukeo. Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nangakaharap sa Susan, at ipag-ayuno ninyo ako, at huwag kayong magsikain o magsiinom man na 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan, at sa gayoy papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamatay ay mamatay. Sa gayoy yumaon si Mardukeo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya.